Naglulusaw din ba ang rubber tree mo? Katulad nito, ito yung 5 mistake mo sa pag-aalaga mo ng mga rubber tree. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako o gumagawa ko ng mga video all about plants. Number 1 na mistake mo sa pag-aalaga ng rubber tree ay maling pagdidilig or lagi mo siyang nakakalimutang diligan. Same dito sa nangyari dito sa rubber tree ko na to na moonshine. Tingnan mo naman, ang tangkad-tangkad nito nung nakaraan. Ang dami niyang dahon nung nakaraan. Nakalimutan ko siyang diligan. Lagi ko siya nakakalimutan diligan. Kaya ko siya nirepat dito sa malaking paso na to. Kasi nga, lagi ko na siya nakakalimutan diligan. Naglagas na yung isa niya dito. Ngayon, doon ko na naman siya nailagay sa medyo malayo-layo na hindi ko masyadong nakikita at napapansin. Pag naglalagay ako ng sinampay, tsaka ko lang siya napapansin. Kasi dulon-dulo na ang napaglagyan ko sa kanya. Doon ko lang siya napapansin pag nagsasampay ako. Kaso nga lang, pag naglalaba ako ay isang beses lang sa isang linggo or weekly lang, weekend lang ako naglalaba. So, weekend ko lang din siya na didiligan. Nalilimutan ko siyang malagyan ng tubig. Huwag nyong kalimutang diligan ang mga rubber tree nyo, lalo na pag well established na sila, lalo na pagka marami na silang ugat, lalo na pagka ang dami na nilang dahon, maglalagas at maglalagas yung mga dahon nila pag laging nalilimutan diligan. Yun yung number 1 sa nangyari dito sa akin. Kaya siya naglagas ng husto. Tuyong-tuyo yung potting mix niyan, oh. Ngayon ko na naman siya ulit nakita at naglagas na talaga ng bongga yung mga dahon niya. Ito kasi, kaya yan lush na lush kasi doon ko siya malapit sa nakikita ko talaga banda. So, yung mga halaman natin, pagka ayaw mong mamatay, ayaw mong masira, ayaw mong malimutang diligan, sinsinin nyo talaga pag nagdidilig kayo, isa-isahin nyo kung na diligan ba yung pasok nila. Kasi pag minsan talaga may nalilimutan tayong diligan, may nalilimutan tayong buhusan ng tubig or lagyan talaga ng mga potting mix or minsan napapalayo na sa atin yung mga plants natin. Di natin napapansin na lagi na pala siyang nauuhaw. Kaya siya nagkakaganito. Sayang kung laging naglalagas yung mga dahon ng rubber tree natin. Kasi yung rubber tree natin, pangit siya pagka may mga bungi-bungi yung dahon niya. Kasi yung dahon niya hindi na bumabalik yan. Kunyari malagas to, hindi na yan magkakaroon pa ulit. Unless na lang puputulin mo na yung mga, kunyari ito, puputulin mo na yan siya tapos ipopropagate mo na to. Yun yung mangyayari niyan kasi wala na siyang mga dahon. Pangit na siyang tingnan pagka pabungi-bungi na yung mga dahon niya. Tolerate nilang hindi ka magdilig kahit mga 1 to 2 weeks. Pero depende pa rin sa pinaglalagyan mo sa kanila. Kasi kung ang pinaglalagyan mo sa kanila ay direct sun tapos 2 weeks mo hindi dinidiligan, maglalagas pa rin yung mga dahon nila. Tolerate din nila yung direct sun pero dahan-dahan mo lang sa kanila. Tsaka mo siya, pag direct sun kasi mas maganda, diligan sila ng everyday. So, pag direct sun, wag silang kalimutan na diligan. Kasi maglalagas din yung mga dahon niya, masisira yung mga stem niya. Pagka wala siyang dilig or yung talagang yung potting mix niya ay tuyong-tuyo tapos madadirect sun siya, yung stem niya nasusunog. Danas ko yan kahit dun sa malaki kong rubber tree na bonggang-bongga na yung tangkad. Pagka lagi kong nauuhaw tapos lagi pang naiinitan ng tirik ng araw, yung dahon niya maglulusaw at yung stem niya masusunog pa rin. So, kailangan nila ng water, kailangan pa rin nila ng panangga para sa super init na panahon pagka naka-direct sun siya. Number 2 na pagkakamali mo sa pag-aalaga ng rubber tree ay baka nasosobrahan ka naman sa fertilizer sa kanya. Minsan, ganun ang nangyayari sa mga halaman nating rubber tree pag na-over fertilizer tayo, lalo na sa mga China na rubber tree or yung hindi talaga lokal dito sa atin. Walang problema dun sa mga rubber tree na kulay black, kulay green, mga black prints, tapos full green. Hindi sila nag-over fertilize kahit anong ilagay mong fertilizer na yung mga synthetic fertilizer, hindi sila nag-over fertilize. Sa danas ko ha, ganun yung nangyayari sa akin. Pero kasi netong tumatagal na akong mag-alaga ng mga plants, nagtigil na talaga ako sa pag-fertilize ng halaman ko. More on ang gamit ko, kahit marami pa akong natirang fertilizer dyan na synthetic fertilizer, hindi ko na masyadong nagagamit kasi ang ginagamit ko na yung mga natural fertilizer, mga vermicast, tapos yung mga hugas bigas. Pero yung hugas bigas kasi hindi ko na siya inaaraw-araw or hindi ko siya per linggo, parang isang beses sa isang buwan or 2 times a month ko na lang ginagamit or ginagawa yung paghuhugas bigas. Pero goods naman doon yung mga halaman na kahit na ganun lang yung ibibigay mo sa kanilang fertilizer, maganda rin betchin sa kanila. Yung mga rubber tree, gumaganda at lumalaki yung mga dahon dun sa betchin pagka binibetchin sila. Pero once a week lang or once a month minsan or 3 times a month, depende sa inyo syempre.
Pero danas ko sa kanila kahit every week dito sa mga rubber tree na to, dito bumongga ng laki ang mga dahon ng mga black prints ko sa bechi na to. Pero ngayon nung malaki na siya ng bonggang-bongga, hindi ko na sila binibetchin, hindi ko na sila pinifertilizer. More on, ano na lang, tubig na lang yung ano ko sa kanila, binibigay ko sa kanila, hindi ko na sila masyadong pinifertilize. Huwag natin silang bigyan ng fertilizer, lalo na yung mga synthetic fertilizer kasi mas doon pa naglulusaw yung mga ugat nila, mas doon pa naglalagas yung mga dahon nila, mas doon pa nasisira yung mga variegation nila pag na-over-fertilize. Yan yung mga green, yung mga white bar na yan, mga red bar na yan, doon naglalagas sa fertilizer pag na-over-fertilize yung mga rubber tree natin. Number 3 na pagkakamali mo sa pag-aalaga mo ng rubber tree ay hindi ka nagre-repat. So, pag ang rubber tree natin ay na ano na siya, na punong-puno na siya ng ugat dito, or yung ano na siya, root bound na siya, root rot na sa isip ko. Root bound na siya, doon naman nagsisimulang maglagas yung mga dahon ng halaman natin na rubber tree. Kasi mabilis na siyang mauuhaw. Same yun sa number 1, kasi pag lagi siyang nauuhaw, doon unti-unting naglalagas yung mga dahon ng halaman natin. Kaya maganda sa rubber tree, kaya siya tree kasi mas maganda siyang naka-direct soil. So, para ma-prevent nyo yun, kung meron naman kayong direct soil, mas maganda siya dun. Nagiging puno talaga siya ng bonggang-bongga. Nakakita na ako niyan, malalaking ganito sa Leyte, nung umuwi ako sa Leyte. Ang ganda ng ganito niya. Ang ganda ng mga ano niya, mga dahon niya. Tapos, ang sarap i-propagate kasi nga, ang dami niya ng mga sanga. Talagang punong-puno siya. Ang laki ng stem niya. Maganda siyang ilagay sa direct soil. Hindi siya na-over-fertilize, hindi siya na-over-water. Kahit hindi siya diligan, buhay na buhay sila doon. Hindi na siya, low maintenance na siya pag naka-direct soil siya. So, para hindi mo siya iripat kasi habang lumalaki yung mga ugat nila, lalong nangangailangan din sila ng mga potting mix na mas marami. So, mas malaking paso, mas maganda sa kanya. Pero, syempre, dahan-dahanin yung ang tawag dito, ilipat sa potting mix or ilipat sa paso na malaki. Kasi naranasan ko yan, bigla kong nilagay sa malaki. Nalusaw yung rubber tree ko. Na, yung ano yun tineki. Ang laki ng ng pinaglagyan ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko pupunuin yung potting mix kasi wala na akong pat nun. Parang naubusan ako ng pat nun. Pero, nalimutan ko, nalagyan ko lahat. So, ang lapad niya ngayon, ay, naglusaw yung mga dahon niya, naubos yung dahon niya, nasayang yung tineki ko na yun. Ang laki-laki na sana nun ngayon, pero nalusaw siya. Pagka kasi binigla mo rin kasing laki yung mo, magta-tribe sila, depende syempre. Magta-tribe naman minsan kasi nangyari yan sa malaki ko dito. Yun nga lang, biglang laki naman yung dahon niya. Maliit tapos biglang laki yung dahon niya kasi nga marami siyang nakuhang sa sa potting mix niya. Marami siyang nutrients at minerals na nakuha dun sa potting mix na binigay ko sa kanya. Biglang lapad, so kailangan ko na kagad ng support kasi tutumba siya kasi biglang lapad ng mga dahon niya. Hindi bagay doon sa ganito, stem na maliit. Kasi hindi, naunang lumaki yung mga dahon kaysa dun sa stem. So, dahan-dahanin lang natin silang lakihan ng paso. Huwag yung bigla ang laki ng paso para makaiwas ka sa root rot or maglusaw yung mga ugat, maglagas yung dahon. Kasi baka ma-overwater naman. So, dahan-dahan lang yung pagpapalit ng paso sa kanya. Pero kung ayaw mong magrepat sa rubber tree mo, mas maganda i-direct soil mo siya. Kung meron ka namang pang direct soil dyan sa bahay nyo, sa gilid-gilid ng bahay nyo, direct soil talaga ang bongga sa rubber tree. Pero syempre, pag mga katulad sa akin na mga wala masyadong direct soil, yung malalaking paso ang paglagyan nyo sa kanila. Yung alam mong hindi talaga mapipigilan yung paglaki ng mga ugat niya kasi lalakihan talaga sila ng bongga. Ang mo sa kanya, ang ratio ng ibibigay mong or yung laki ng paso na ibibigay mo sa kanila, di ba ugat yan? Mga 3 inch ang additional na ay papalit mong pat sa kanya. Ito yung ugat, ito yung laki ng paso. So, para hindi mapigilan yung paglaki ng mga dahon niya at pagdami ng mga ugat niya kasi mas gaganda sila pagka nire-repat yung rubber tree. Kesa sa hindi nire-repat, unti-unting malalagas yung rubber tree. Number 4 na pagkakamali mo sa pag-aalaga ng rubber tree ay dinadireksan mo sila. Kung dinadireksan mo sila, dapat dahan-dahan lang. Kasi kung bigla ang direksan, lusaw agad yung mga dahon ng rubber tree mo. Nalulusaw yan pagka dinireksan mo siya mula sa bahay mong malamig, walang masyadong araw, tapos didiretso mo ng direksan, lusaw talaga ng bonggang-bongga yung mga dahon na yan. Sayang yung mga leaves niya pagka nalusaw. Kasi once na malusaw yan, kunyari natunaw yung dito,
maglalagas na yan talaga ng bongga. Maninilaw na yan hanggang sa mamatay na yan at maglagas na siya. Sayang kung bungi, 'di ba? Ang pangit tingnan kung bungi. So, pagka nagda-direct sun, dahan-dahan lang. Morning sun ng 2 hours, next 3 hours, sunod-sunod na araw bago mo siya i-direct sun. Pero magta-tribe sila ng bonggang-bongga sa direct sun. Ang babantayan mo lang yung mauhaw sila. Parang katulad sila sa mga roses na pagka, syempre direct sun yung mga roses, pero kailangan mo silang diligan ng diligan. Minsan, pagka super init talaga ng panahon or ano talaga, summer na summer talaga dito sa atin sa Pilipinas, kailangan natin magdilig 2 times a day or 3 times a day pa nga. Depende syempre sa laki ng paso at laki ng halaman mo. Mas maganda silang i-direct sun kasi mas lumalago sila, mas lumalaki yung mga dahon nila, mas lumalabas yung mga kulay nila talaga ng bongga. Number 5 na mistake mo sa pag-aalaga mo ng rubber tree, kaya nagkakaroon ng mga scale yan, yung mga kuto-kuto dyan sa ilalim, yung mga itim-itim dyan sa ilalim na yan, ang mga dahon nila, kasi masyadong kulob yung pinaglagyan mo sa kanila. Kaunti lang yung aeration doon sa pwesto nila. Gusto ng rubber tree ay mahangin na pwesto at nainitan siya. Kasi kailangan niya ng morning sun or ng sunlight para makapag-provide siya. Kasi malalaki ito, tropical plants talaga siya. Tapos yung stem niya, kailangan mainitan, kailangan nila ng may sunlight kasi pag hindi siya nalalagyan or naiinitan at kulob doon sa pwesto mo, may madilim doon sa pwesto mo, hindi lang dahil magkukulay ano yan, green yan lahat, mawawala yung variegation ng mga variegated na rubber tree mo. Pero maglalagas yung mga dahon yan kasi hindi natutuyo yung potting mix niya at naglulusaw na yung mga ugat niya, plus nagkakaroon sila ng mga scale dyan sa mga ilalim ng dahon nila. Kailangan nila ng mainitan. Katulad sila ng mga silum na tropical plants na pag nakalagay sa direct sun, mas nagiging wild sila, mas nagiging malalaki yung mga stem nila, yung mga ugat nila, mas lumalaki lalo na pag naka-direct soil kasi pang tropical plants sila. Direct sun ang gusto nila, mas doon sila maglalago or mas lalaki yung mga dahon nila. Hindi sila pwede doon sa mga kulob na pwesto kasi maglalagas talaga yung mga dahon niyan. Tatangkad siya, magiging leggy yung mga mga stem na yan. Hindi sunod-sunod yung mga, doon mo mapapansin yun eh. Pagka kulang na siya sa sunlight, mapapansin mo, masyadong malayo na yung gap ng stem ng or yung mga petiole, yung paglabas ng petiole ng mga rubber tree mo. Pag pangit na yung pinaglagyan mo sa kanila, hindi sila naarawan, wala silang hangin doon sa pwesto, hindi natutuyo yung potting mix, unti-unti na yun maglalagas hanggang sa mamatay na at maubos na yung ng rubber tree mo. Mga dahon ng rubber tree mo hanggang matira, ito na lang na nasa taas niya. Pag nakita mong naglalagas na yung mga dahon ng mga rubber tree mo, indication na yon kahit yung pinakababa niya kasi ito hindi naman talaga to naglalagas. Kahit na matagal na yan, kahit na ang laki-laki na yan, hindi yan naglalagas. Kung maganda yung pinaglalagyan mo sa kanya, kung gusto niya yung potting mix niya at yung paso niya, hindi yan maglalagas. Indication na pangit na yung pinaglagyan mo at pangit yung paso mo, pangit yung potting mix mo. Pagka naglalagas na sila at naglulusaw na yung mga dahon niya, ibig sabihin, kailangan mo nang isave yung rubber tree mo para hindi siya totally maglagas lahat ng dahon niya. Kasi sayang, kung gusto nyong mag-alaga ng rubber tree or napatayan kayo ng rubber tree at gusto nyo pang mag-alaga or gusto nyo pang mag-additional na kaalaman sa pag-aalaga ng rubber tree, ayan, click nyo yung video na yan.